November na at wala pa ring snow. Nakakapagtaka no na ganito yung paligid natin. Dati-rate kapag nagpupunta ako ng ganitong snow na naka winter gear na ako o kaya naman pag lalakad na ako dyan, lulubog na yung pa ako sa snow. Pero ngayon, kita nyo naman walang kumbaga yung mga basa dyan na nakikita nyo, kumbaga halimbawa yan, ay dulot lang ng ng pag-snow ng 2 araw at nalusaw din, ano? Well, November na at medyo wala pa rin tayo nasisilip na medyo mas magandang balita sana. Meron pero katulad pa rin ng dating Immigration Canada na medyo talagang naghihigpit pa rin, ano? Well, ang tingnan natin, ang pag-usapan natin ngayon ay yung concern ng ilang mga kababayan naman natin with regards to kung gaano daw ba kalaki ang sahod ng isang guro dito sa Canada at kung yung tanong pa nga ng ilang kabayan at makabubuhay ba kahit na guro, isang tao lang ang nagtatrabaho sa pamilya bilang isang guro ay kung ba mapupunta kami dyan at yung mister ko, yung misis ko halimbawa ay isa lang ang trabaho at hindi gaano magtatrabaho, ay mabubuhay ba yung buong family, no? So sasagutin ko na yung tanong ninyo, no? Ang katotohanan dyan ay may kalakihan ang sahod ng isang guro dito sa Canada. Mamaya kukwentahin natin kung magkano. Para na sa ganon ay makita nyo at magkaroon kayo ng idea kung gaano ba kalaki. Pero syempre, kung aasa tayo doon sa sahod ng nag-iisang trabaho lang sa isang buong family, katulad ng sabi ko sa inyo, sasagutin ko na hindi pa rin kakasya sa laki ng syempre ng mga binabayaran o mga bills na kailangan nating bunuin dito sa Canada, no? Syempre sa laki din ng pag-i-impose ng tax sa mga may malaking sahod. Ang katotohanan niyan, nabanggit ko na rin ito nung mga nakararat, binanggit na rin ito ng maraming vlogger na ang katotohanan niyan, habang lumalaki ang sahod mo, lumalaki din ang tax na tinatanggal sa iyo. Kaya tulad din ng mga ilang, syempre, mga contributions, something like that. May mga bahagi din na syempre babayaran mo, social fees and so on. At yung mga life insurances, benefits, something like that. Yun yung mga medyo magbabawas talaga ng malaki. Makikita nyo po mamaya, no? At kung yung tanong nyo na makabubuhay ba ng isang buong family, makabubuhay naman siguro kung medyo talaga maghihigpit ng sinturon. Pero kung iisa lang, halimbawa, guro lang na nagtatrabaho, makabubuhay naman siguro. Kaya lang kung iisa lang, that's what I mean. At yung isang guro lang na yun ang magtatrabaho, ibig sabihin sa number ay hindi siguro rin kakayanin. Kailangan pa rin na magkatuwang ang may asawa o kaya naman ay sa isang family para nang sa ganun ay makapuno doon sa pangailangan syempre na inyong kakaharapin, no? So iba-iba yung pangailangan ng bawat family at iba-iba syempre yung approach ng bawat family sa pagbabudget, ano? So ang katotohanan niyan, i-print ko na. Ito na yung aking yung aking yan, no? Kitang-kita niyo po yan, ano? Yan yung aking pay stub, yung aking pay slip. At yan, sa Catholic school po akong tatrabaho at makikita niyo sa may gawi dito, nandyan yung aking nandyan yung aking net pay at sa ibaba naman nandyan yung aking gross pay. Medyo kung titignan nyo, parang medyo malaki, ano? Yan, oh. Pero kung titignan niyo, may mga deductions yan sa baba at ayun, no, nasa baba yung mga deductions. So, ganoon kalaki sa isang tao lang, ano? Umaabot ng $7,200 plus sa isang buwan. So, step 1 pa lang po yan. Habang tumatagal po, habang nag-i-increase yung taon mo sa serbisyo, katulad sa Pilipinas din naman, ay nadadagdagan din yung iyong salary at yung iyong annual income, ano? At kung titingnan nyo din, malaki yung ibinawas doon sa 7,000 plus na yun, ano? At kung kukwentahin natin sa Philippine peso, umaabot siya ng 289,000 pesos kada buwan ang sahod ng isang step 1 na guro dito sa Canada. Kumbaga, sa salary grade ng
ng isang guro. So may deduction siya na 2,400. Therefore, kung pumapalo po ito sa Philippine peso, ng 99,000 plus yung deduction. So ganun din naman kalaki yung deduction, almost 100,000 pesos ang deduction. So ganun kalaki yung hinihila ng gobyerno, ng organization, ng institution kapag nagtrabaho bilang isang guro ang isang tao dito sa Canada. So sa makatwid halos umabot ng 4,700 po yung tinatawag nating net pay, o 189,000 yung pong yung sa Philippine peso yung net pay. So malaki din kung sa malaki, pero hindi ito yung pinakamalaki na trabaho bilang isang government na nagtatrabaho. Kasi ang teacher po dito sa Canada, mapa-private ka man po, Catholic school, public school, pareha din po ang benepisyo, pareho rin po ang pagtatax, pareho din ang sahod. Sa Ilocano sabi namin sa pasap, pare-pareho din lahat ng benefits na kakaltas sa'yo at matatanggap mo. So ganun po ang ibig sabihin. Kaya kung halimbawa nagbabalak po kayo maging guro dito sa Canada, ay the same din ang papa-private man yan, Catholic school man yan, o kaya naman ay public school, pare-pareho po yan ng pagkukwenta, ng sahod, lahat-lahat. So sa makatwid, yung 289,000 pesos po na yon, may malaki pang syempre ng mga deductions, no? At ang sinasabi ko nga na 189,000 yung net mo. Ngayon, nung pinagkukumpara ko, nung nagpa-part-time ako at meron akong isang full-time job dati sa ibang trabaho, halos sumobra pa. So yung parang combination ito ng isang full-time job ko at ng isang ng part-time job ko dati. Kaya nga, ang sabi ko, darating yung panahon na sana isang job na lang ako at yun nga, nangyari naman, niloob naman ng Panginoon na tayo ay maging guro at isang trabaho na nga lang. At yun nga, natupad natin na kahit na wala tayong part-time, ay yung inaasam natin na sahod ay yun naman ang nabibigay, no? Kung ikukumpara natin sa mga ibang trabaho, syempre sa ibang profesyon, mas malaki pa rin yun sa iba, no? Kaya nga, kung mapapansin niyo dito sa Alberta, nakipagbuno sila sa gobyerno nila. Ganyan din kami dito sa Saskatchewan, noong mga nakararang taon, nakipagbuno din at may karagdagan din na sahod o dadagdagan daw nila. Yun ang ating balita naman. So mainam yun, pero ang sa makatwid dito, kung sinasabi nga natin na kahit na ganun kalaki yung sasahurin ng isang tao dito sa Canada, ay kukulangan pa rin kung isa lang yung nagtatrabaho, no? So ang magiging support niyo dyan is of course yung family niyo. At of course, hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay pareho ng sitwasyon. Ito lang po ay sitwasyon naming mag-asawa. So, nagtatrabaho pa rin ba ang asawa ko? Yes, nagtatrabaho pa rin po yung asawa ko sa medical clinic, and paggabi naman po ay may part-time pa rin po siya dito sa Broad Street, at nagkakahera po siya sa Shoppers Drug Mart, no? So, kung pipiliin niya, yung trabaho niya daw, mas gusto niya na magkahera kasi mas doon, mas less stress kaysa sa clinic. Sa clinic kasi medyo bubugan talaga doon sa utak at saka yung stress mo doon sa trabaho. Kaya sabi niya, parang mas gusto ko pa doon sa clinic. Well, sabi niya lang yun, pero of course nag-i-enjoy siya sa dalawang trabaho niya. Ngayon, kung bakit hindi siya umalis sa isang trabaho niya, it's because the benefits na natatanggap niya, at halos 5 years na rin po siya doon mahigit sa isang trabaho niya, no? Kaya malaking suporta yung trabaho ng misis ko, na asawa ko, doon sa kinikita ko sa kasalukuyan. Ngayon, balak ko pa ba na pumasok ng part-time? Hindi ko sinasabing ayoko na ng part-time. But of course, gusto ko munang ipahinga yung sarili ko for many years na nag-part-time ako. At syempre, sa totoo lang, nakakapagod yung mag-part-time. Pero sabi ko nga, sa huling trabaho ko ay puro Filipino yung mga nandun, mga kasama ko. At nag-i-enjoy naman talaga ako kahit na nakakapagod, ano? But for the meantime, sabi ko, medyo focus muna ako sa family, and focus muna ako sa baby namin, at yun muna ang pinagtutuunan ng pansin. Of course, ay sa marami pang bagay, pagsasaayos ng bahay namin kasi kakukuha namin ng bahay namin, and of course, many things, no? So, yun ating pinag-uusapan sa kasalukuyan. Siyempre, yun ating pinag-uusapan sa kasalukuyan, no? So, maraming bagay na dapat i-consider sa pagtatrabaho kapag nakarating po kayo dito, at
Siyempre, siguraduhin nyo na kailangan talaga ready kayo bilang isang pamilya at kailangan talaga nasa pag-uusap ninyo yung pagtutulungan kahit na gaano pa kalaki, kaliit yung sweldo ng isang household, ng isang pamilya dito, kung walang pagtutulungan ay wala rin po, no? Kaya kailangan talaga mag-usap kayong mabuti sa mga may concern with regarding to gaano ba kalaki, gaano ba kaliit yung sahod. Nasa pag-uusap niyo po yan, no? Nagsimula po kami sa maliit na sahod, sa totoo lang. At nakayanan naman dahil sa pag-uusap namin, sa pagtutulungan namin bilang mag-asawa, no? So, yun, malaki sa kukwentahin, pero syempre, marami pang mga deductions yan. At syempre, kailangan may savings, kailangan may mga insurances and so on, mga loans, bills, phones, cars, syempre, mortgage ng bahay, marami pa, no? Kaya yung sinasabi natin na malaki sa figure pero nai-slice po yan, lumiliit kasama na yung inyong pagbabudget ninyo, no? So hindi tayo nagmamalaki ng sahod natin dito or what. Ito ay for education purposes lamang sa may mga concern, sa lalong-lalo na sa tinitingnan yung future na pamumuhay ninyo dito sa Canada, no? So sana po ay may nakuha kayo kahit munti lamang sa ating pag-uusap ngayon at wag po kayong mag-alala, gaano man kaliit, gaano man kalaki yung sasahurin nyo, sabi ko nga, ay mapagkakasya at mapagkakasiyan basta may pag-uusap ang family with regards on how you are going to budget your money. So maraming salamat po at kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.